Magandang araw pong muli mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan ng TV. Pag-usapan din po natin itong isa pang issue ng Pamilya Marcos. Ito naman po ay may kaugnayan doon sa sinasabi ni Maharlika na kidnapping. Ang involved naman ay yung kanyang asawa na si Lisa Marcos. At panoodin po natin ito. Na rin sir, sa internet at sa social media, ang isang napaka-questionabling illegal na operation. May tape recording, may video ng extraction involving intelligence service of the armed forces of the Philippines. Sa Turkey ginawa. Private individuals ang involved at ang nagdidirihe ng operation, including ang mga command line, ay ang First Lady. At ito'y mga 2 buwan ng kumakalat, Senator Bato. We do not know kung ito ba'y mahuhulog sa komitiba mo. At kung hindi ito, sigurado Chuck, hindi ito pakikialaman ng Kongreso doon kina Martin Romualdez. Kasi alam natin kung anong purpose nila, rubber stamp ang operation doon, pang cover up sila sa mga kapalpakan ng administrasyon. That's the truth. Now, mas matindi po ito, sir. Kung mamarapatin po ninyo, Senator Bato, I know nakaabot na ito sa inyo, na ginagamit ang ISAF for extraction operation sa foreign country na ka-diplomatic relation natin, and then ang nagdidirihe, hindi presidente. First lady without any accountability or any authority in power. Senator Bato, can this be not included in the next investigation that will be seriously undertaken by the Senate through your facilitation, kung hindi man sa komitiba ninyo, because this is a serious national security interest of the people? Titingnan natin, Eric, I will consider that. I will really seriously consider that. Pero kailangan muna natin yung mga recordings or what, hindi ko pa nakita. Yes, sir. Titingnan natin. But when you said na through First Lady, we have to settle the fact. Yes. We have to admit the fact that the First Lady is not a member of the chain of command. Correct. Hindi ito siya pwede mag-direct, mag-command ng any member of the armed forces of the Philippines. Lalong-lalo na kung operations ay outside of our jurisdiction. Yung po ang klaro po yan na dapat hindi po tayo mag-take ng orders from unauthorized orders not coming from the chain of command. Correct, klaro, sir. And ma'am, there is no denial, sir. We don't want to put you on the spotlight. There is no denial, but rather deafening silence on the existence of recordings in video pertaining to the involvement of First Lady Araneta Marcos, and the President himself is not speaking out, not even the Chief of Staff and the Chief of ISAF of the Armed Forces. Nakakabahala po ito. Senator Bato, but again, we do not want to put you in the spotlight as if kontrabida ka na ngayon, but this is, sabi mo, the price of truth. If it will be coming out in the open, so be it. Thank you, sir. Well, hindi po, we should hold the leadership of the armed forces of the Philippines accountable to all their actions. Ito actions na ginawa ng kanilang mga operatiba na nagbibigay ng instructions is not a member of the chain of command ng armed forces. Ano nangyayari sa ating armed forces ngayon? Akala ko professional tayo. We are only taking orders from the chain of command. No. Claro, sir. Thank you. Senator, you said that Lisa Araneta Marcos is not in the chain of command. No, but Yes. is she above the law? Yeah. So, hayan po, nabanggit po ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine kay Senator Bato yung lumabas naman na issue na si Lisa Marcos ay involved sa kidnapping, sa extraction ng tao sa Turkey. At base po sa pahayag ni Ka Eric at saka ni Dr. Lorraine, mismong si Mrs. Marcos ang nagbibigay ng direksyon doon sa mga tao para gawin o isagawa yung extraction sa Turkey. At maliwanag naman pong sinabi ni Senator Bato na si Mrs. Marcos ay hindi miyembro ng chain of command at hindi siya pwedeng mag-utos
sa kahit sino mang nasa chain of command dahil hindi naman siya membro nito. Bigyan po natin ito ng komento. Noon pong mga nagdaang araw kasi, marami ang nagsasabi na sa totoo, hindi naman si Marcos ang nagpapatakbo ng gobyerno. Si Mr. Duterte, sinabi yan. Si Alvarez, sinabi rin yan. At kahit itong si Naka Eric at si Dr. Lorraine, napaka-vocal sa pagsasabi, at si Maharlika, na ang sinasabi nila lahat ay sunod-sunuran lang si Marcos sa gusto ng kanyang asawa. At kung ganun po talaga ang nangyayari, po pwedeng mangyari itong sinasabi ngayon ni Maharlika at saka ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine, na yung nagpatakbo doon sa extraction ng tao sa Turkey ay si Mrs. Marcos. So, ang isa pa pong nakakapagtaka, ayon din nga kay Ka Eric at saka kay Dr. Lorraine, nananahimik yung pamunuan ng ISA, pamunuan ng PNP, o yung pamunuan ng anumang sangay ng gobyernong may kinalaman dito, lalo na po si Mrs. Marcos. Tahimik sila, hindi nagsasalita, at parang sabi nga dati ni Attorney Trixie, yun lang din kasi ang pinakamaganda nilang magagawa para masagot yung mga tao, yung hindi sila magsalita, o otherwise magsasabi sila ng hindi totoo. So sana po ay masalang din ito sa investigasyon, at kung totoo man talaga ito, masalang din si Mrs. Marcos at maparusahan din sa kanyang mga ginagawa. Kasi hindi lang po ito ang isyong nakakabit sa kanya ngayon. Kung natatandaan din natin yung investigasyon ni Mr. Senator Rapi Tulfo, na nung una ay saludo tayo at napakaganda, napakaingay ng dating niya, at ang buong akala natin na may mananagot. Pero biglang lumabas yung issue, nasabay lang pala silang magiging milyonaryo. So, nauwi lang po rin sa wala. So, sana po ito, sa pagkakataon na ito, magkaroon naman sana po ng magandang resulta. At alam naman po natin na kung sa Kongreso nga ito gagawin, huhukus-pokus lang nila ito. At sasabihin na hindi totoo. Alam nyo naman po yung mga kasangga ni Marcos doon, lalo na yung kanyang kamag-anak. Sa dami po ng issue ng korupsyon sa Kongreso, wala na tayong, tama po yung sabi ni Ka Eric, na rubber stamp doon sa Kongreso, at masakit po yan. Lumalabas na walang tiwala yung mga tao sa Kongreso, na para bang sinabi na lang na may Kongreso pero hindi na pinakikinggan o pinaniniwalaan ng mga tao yung sinasabi. So, sana po ito ay maimbestigahan din at maisalang din si Mrs. Marcos, at malaman natin kung sino yung mga taong involved na nagpapatakbo nitong operasyon na ito. Maraming salamat po, at hanggang dito na lamang po muli. Paki-like and subscribe na rin po kung maaari.